motivated dahil opposition siya. Politically motivated para tumigil na siya. Pag nakulong siya ay talagang siyempre tigil na. Wala na tayong boses dyan na mag-uusig dyan sa flood control projects. Kaya talaga hong may mga malalakas, makapangyarihan na mga kamay ang tumutugis kay Senator Marcoleta para hindi na po siya magsalita tungkol sa flood control corruption. Tingnan po ninyo ang Plunder Law, Republic Act 7080. Diyan po na-convict si President Joseph Estrada noon dahil tumanggap siya ng commission o kickback sa pagbibenta ng pagbili ng GSIS ng shares sa Bell Corporation. Dahil siya din nagutos sa GSIS na bumili kayo doon sa Bell Corporation ng over 1 billion. In exchange, binigyan siya ng komisyon ng kanyang mga cronies sa Bell Corporation sa halagang around 127 million. So, combination or series of acts. Dito kay Marcoleta, may government funds ba na involved dito? Wala. Private funds ina Congressman Michael Defensor at dalawa pang donors niya sa kampanya niya. Meron ba siyang binigay ba yun ni Congressman Mike Defensor ang kanyang contribution kay Senator Marcoleta in the expectation of or in exchange for a contract or a government project na si Senator Marcoleta may control? Wala. Wala po yan. That element of the crime is absent. Sinasabi, series ang plunder ay ill-gotten wealth. Ill-gotten. Nakuha sa masamang paraan. Through a combination or series of acts. Series of acts. Pagdodonate ng campaign funds, series of acts ba yun? Private funds? Hindi naman si Marcoleta ang may kapangyarihan sa mga government contract or hindi naman yon in exchange for a government contract. Wala pong sabi ng ombudsman, isa pang provision to the prejudice of the government. Saan nag-prejudice ang government dyan? Nung nakalimutan niyang ipasok yun sa SOSE niya, yung 70 million na 75 million na yun, anong resulta doon? Dinismiss po yun ng COMELEC. The COMELEC has primary jurisdiction over offenses involving campaign, election offenses, including campaign contributions. Dinismiss na po yun kasi yun pong provision na yun dati na nagiging criminal offense yun. So pag hindi mo na ipasok yung tama na contribution sa iyo, ay na-repeal na po yun. Na-erase na yun, na-delete na yun ng bagong batas na pinasa din ng mga congressman. Kaya po talaga, papaos na po ako ng kakaulit-ulit. Ombudsman, maawa naman kayo. Unahin nyo naman yung mga nangawat dyan, ng mga nangurakot, nag-kickback sa ghost at substandard flood control projects. Kailan nyo ikukulong si Martin Romualdez? Bakit nyo unahin pa si Marcoleta na talagang halata naman pong pilit na po ito Para talagang wag na siyang mag-ingay tungkol dito sa flood control corruption. Unahin nyo na po, ipakulong si Martin Romualdez. Yan si Bonoan, ipakulong nyo yan. Bakit yan state witness? Nasuli na ba niya? Yung bilyong-bilyong perang kinuha niya, na kinurakot niya sa kickback ng flood control projects na yan? Nasa na resibo ng National Treasury na nagsuli si Bonoan? Bakit siya magiging state witness? Kung hindi siya nagsusuli ng tamang amount. At saka kung hindi po siya ang most guilty, sino po ang most guilty? Sino ang tinutukoy ni Bonoan na most guilty? Si Romualdez ba? Siyempre niya sasabihin si BBM, di ba? Sino most guilty? Sasabihin niya ba? Kontraktor? Ang taas-taas ng posisyon mo, Secretary Bonoan, wala nang tataas sa'yo. Hindi pa rin ikaw ang most guilty? Ayan ang problema, sir
Kasi ho talagang injustice po ito kay Senator Marcoleta. This is a great, great injustice. Kinuyog at tinalakan sa Canada si Palace Press Officer Claire Castro sa kasagsagan ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang bansa. Hi, Ma'am Claire! Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Sinalubong ng mga sigaw ng mga galit na Pilipino si Presidential Communications Office Yusek Claire Castro habang nasa Canada Place sa Vancouver, Canada. Habang kumukuha ng video sa lugar, nilapitan at sinundan siya ng mga nagsasagawa ng protesta laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy na sinundan si Castro habang papalayo siya kasama ang isa pang kasama. Maririnig sa video ang mga sigaw na "Shame on you, Claire" at "What a cry, baby". Lumapit din si Castro sa mga Vancouver police officers na nakatalaga sa lugar. Ayon sa kanya, nagpasiya siyang humingi ng tulong matapos anyay maharas ng mga nagpoprotesta. At sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. Habang nagpapatuloy ang paglalakad ni Castro, hindi rin tumigil ang mga sigaw ng ilang nagpoprotesta. Kabilang sa maririnig ang "She's a liar", "Sinungaling, sinungaling", at "She's enabling the massive corruption in the Philippines". Ilan din ang tumawag sa kanya bilang umano'y kasapi ng Maleta Gang. Ayon kay Castro, nakaramdam siya ng panganib dahil hindi niya alam kung ano ang maaaring gawin ng mga sumusunod sa kanya. Threatened? Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa bayolente. Hanggang sa pagsakay ni Castro sa kanyang sasakyan, ay patuloy pa rin ang pagsunod at pagsigaw ng ilang mga nagpoprotesta. Makalipas ang ilang sandali, nakaalis din siya sa lugar. Sinabi rin ni Castro na nagpasya sila na lumapit sa mga pulis matapos mapansin na patuloy silang sinusundan. Nagpahayag din siya ng pagkadismaya sa paraan ng pagharap ng ilang Pilipino sa kanya. Pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So pagtawid namin, so kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Diba? So, pero, I mean, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo. Sa isa pang kumalat na video, makikita rin ang ilang Pilipinong may daladalang mga placard habang nagsasagawa ng protesta sa harap ng ilang fast food chain sa Vancouver. Maririnig din ang sabay-sabay nilang pagsigaw ng mga slogan laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasa Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang opisyal na pagbisita mula Hulyo 1 hanggang 4 sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Naganap ang mga insidenteng ito habang isinasagawa ang mga aktibidad kaugnay sa pagbisita ng Pangulo sa Canada, kung saan nagtipon ang ilang grupo ng mga Pilipino upang magpahayag ng kanilang pagtutol sa administrasyon sa pamamagitan ng kilos protesta. Sigaw ng Pilipino! Marcos resign. O, di ba? Marcos resign! Mm. Marcos resign! Oh. Marcos resign! Kita mo may mga placards. Marcos resign! Marcos resign sigaw. O, sige nga. Marcos resign! Oh. Marcos resign! Marcos resign! Oh. Marcos resign! Ang bigat ng mga sigaw nila, nawawalan na nga daw sila ng mga boses eh. Marcos resign! Oh, may mga placards. Marcos resign! Mm. Marcos resign! Sige nga. Marcos resign! Gubatilya resign! Let's go, tawid tayo! Oh, Sigaw sige ng nga, palaban mga Pilipino! OFW. Marcos resign! Mm. Marcos resign! Sigaw ng Lusog talaga sila eh. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Nakakapagod yan ha. Marcos resign! Marcos Sigaw ka ba? Naglalakad ka? Marcos resign! Sigaw ng Pilipino! Marcos resign! Marcos resign! Sigaw ng Pilipino! Marcos resign! Marcos resign! Marcos Agam. resign! Marcos resign! Marcos resign!
Sigaw ng Pilipino, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sigaw ng Pilipino, Marcos resign! Oh. Marcos resign! Nasa labas na talaga kung saan nandyan si Bangag, nagwalda sa kaba ng bayan, di ba ho? Tapos ikaw, Chucky Claire, pakalat-kalat ka dyan, tanga no? Akala siguro hindi ka kuyugin. Alam mo naman mga galit ng mga OFW, Marcos resign, so manhid ka. No? Wala, tanga lang talaga. Manhid ka na, wala, sumisigaw lang sila dyan. Akala siguro ni Chucky Claire, yung mga sumisigaw ay yung kakampi nila, yung mga komunista. Hindi eh. Yan ang mga OFW, organic po yan, mga DDS po yan. Galit sa yan, Chucky Claire, dahil sa pambabastos mo sa mga Duterte. O eto, kinantahan pa nga yung amo niya. Tingnan mo, yung amo niya, kinantahan pa ng... Ito, pakinggan natin. Marcos, Marcos, Magnanakaw. O, di ba? Marcos, magnanakaw. Aray ko. Marcos, magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Marcos, Ano, Chucky Claire? Marcos, magnanakaw. Aray ko. Marcos, magnanakaw. Magmamakaw si Marcos. Tama. Correct. Mga OFW, mga taxpayer yan. Ito, naingayan yung Canadian citizen. Marcos, kapal mukha! Marcos, ang kapal ng mukha. Marcos, kapal mukha! Marcos, why are we here? Okay, why are we here? Okay, alright, kailangan may magsalita na isa. So, i-explain kung ano, bakit nandito tayo. Okay? Okay. Alright. Alright. Marcos resign! 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 Ayan yung mga bangag supporter, nagsipasukan na sa loob. Yung mga Pilipinong bangag supporter. Yung ka-Amerikano pa yung iba. Correct, tama ka dyan. Why, Marcos? Why we are here? Ito yung mga, these are the reason why we are here to protest. Ito yung mga reason. Grabe no. We are paying our taxes for your damage. Accommodation here. Alam nyo po ito mga OFW po yan may mga trabaho po ang mga yan. Yung iba matagal na dyan sa Canada. Pasensya na sa mga Pilipino nandito sa Pilipinas na sumisigaw ng laban sa korupsyon. Okay naman, matatapang naman mga yan. Pero believe po ako dito sa mga to. Bakit? Itong mga OFW na to, mga taxpayer yan Mabuhay po kayo kung sino man kayo. Kasi wala silang takot magsabi na BBM resign. Mayroon pa nga Marcos outs yung sigaw nila. Wala silang pakialam dyan. Karapatan nila yan, lalo na po monthly yung padala nilang remittance sa kanilang mahal sa buhay. May karapatan sila. Yung mga pumapasok na mga Pilipino diyan sa hall kung saan nagwawaldas ng kaba ng bayan itong gobyernong Marcos, nagbibidyo okay. Puta pera yan ng mga taxpayer yung ginagastos po ninyo. Kaya may karapatan sila. Sumigaw. Nakakahanga. Kunti pero matindi ang sigaw. Mabigat, no? At may ipinaglalaban. At least, nalalaman sa buong mundo kung anong mukha itong si Bangag. Mukha kawatan. Diba Claire Castro? Diba? Nagmistulang ugag itong si Claire Castro. Alam niya pala, baka nga hindi niya alam, no? Napaka-imposible naman, hindi niya alam na merong nagrarally dyan sa labas kung saan
Nandyan si Bangag. Ito talagang sinugod nila si Bangag dyan, ah. Ikaw pakalat-kalat ka, Chucky Claire, dyan sa kalsada, akala mo naman, walang mga nagrarally, maraming mga galit dyan. Sumisigaw, sinisigawan ka na nga, pangit ka eh. Bakit ka pakalat-kalat? Kaya buti na lang, hindi ka sabunutan. Yung ginawa mo, Chucky Claire, na pambabastos sa mga Duterte kay Inday Sara, kulang pa yan. Oo. Sa galit ng mga DDE sa'yo, buti, hindi ka na ina-uppercut eh. Ito, pakinggan po natin. Ito yung umpisa pala sa video, kasi yung video kanina na play ko, parang dulo na. So ito, meron mga Ilonggang iba, grabe, ang tatapang nila. Ito, pakinggan natin. Sinabihan siyang pangit dyan, nasaktan siya. Doon talaga siya nasaktan. Ayan. Pa-video-video. Putang ina, pa-video-video kayo dyan. Ano, nag-reels daw sila dyan? Pakinggan natin, panoorin natin hanggang dulo. Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Bakit patuloy na imbestigahan ang flood control? Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiya naman kayo! Mahiya kayo sa pera ng bayan. Ayan, si Claire Castro. Bring back the money to the coffers of Filipino. Your face is ugly than what you are. Because you're a liar. Ma'am, You're a traitor. singganama, You are a thief. Inungdaman ako, singganama kagwapa sa inyo. Pero tangi ang kwartas ang Pilipino, ibalik nyo. Taluoy ang mga Pilipino. Ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Please. Please. Cry baby daw. Please bring the money to the Filipino people. We have a big Nagpatulong ng pulis si Claire Castro. Dami yung isa, nilapitan talaga, sinabihan cry baby. Nagpatulong ng pulis. It's freedom of speech. It's freedom of speech. Yeah, that's the secretary. Who is staying Secretary. in a 5,000 suite. Yan siya. You can film them all you want, no problem. Yeah, we just want to let her know. Feel free to say whatever you want. Yeah. She lies! We are not harassing you. We are not harassing you. She's a thief! We're not harassing you, Claire Castro. She's a tips kawatan. Ano? Yeah. Nakatikim kang buang ka, kawatan ka. Anong hinaharas? Hindi ka naman hinaharas. That's part of freedom of expression. Yung sinabihan kang pangit, freedom of expression yan. Pangit ka naman talaga. Pero yung isa talaga, nilapitan, cry baby. Ayan. Crying baby. Yakin kang animal ka. Tsaka si Claire yung kanyang alam mo yung kanyang body language. Guilty siya, no? Umiiwas siya sa mga OFW, hindi niya alam, mga taxpayer din yan. Excuse me po. Yung ginagastos mo, Chucky Claire, mga load mo, galing sa mga OFW, kinakain mo, galing sa mga taxpayer yan. Kaya, kung ikaw, sigawang ka dyan, wala kang magawa dahil amo mo yung mga yan, boss mo yan. Hindi mo boss, bangag, buang ka. Halatang guilty, no? Kasi umaalis ka. Kung hindi ka guilty, kaya mong harapin sila. Ano bang pakiusap una? Claire Castro, pakisabi kay Bongbong na ipagpatuloy yung investigasyon sa flood control. Maawa naman kayo sa Pilipino. Ito yung isa pang version, panoorin natin. Sinundan siya dito na parang naduro pa nga siya dito. Ito. Taluoy ang mga Pilipino.
Ito na yon, umalis na sila dyan. Claire, Anti-Claire ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Anti-Claire nga eh. Ito yun. Please bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. I think we can hear you without that. Kapal ng mukha. Tangina, nakakahiya sasabihan ang kapal ng mukha, awatan. Oh, di ba? Kurap. Puta, para siyang lumulutang sa hangin dyan. You can film them all you want. No problem. Feel free to say whatever you want. Sila eh. Kasi sabi daw, hinaharas. Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. We're pangit mo. Pangit mo. Putangin mo. Putangin mo. Pangit mo. Pangit mo. Putangin mo. Putangin mo. Be! Be! Pikat! Nakaganti rin si Inday Sara. Pangit mo, may PI pa. Pangit mo, PI mo. Pangit mo, PI mo. Chucky Claire, sumagay ka dyan sa sasakyan. Magkano bayad dyan? Per hour, no? Oh, magkano bayad? Sino nagbabayad dyan? Yung mga tao na sinisigawan kang pangit. Yes! Salamat sa Diyos. Mga bayani kayong mga OFW. Sa wakas, nakaganti rin si Inday Sara at mga Duterte. Talaw ka naman pala eh. Duwag ka naman pala, Chucky Claire. Pag nag-preskon ka, akala mo ang galing-galing mo. So ngayon, hindi ka umubra sa mga OFW na mga iba na, nanay na, di ba? Senior ba nga yung iba dyan? Senior na bang kayo, ma'am? Salamat, ma'am. Bayani kayo. Nakaganti rin tayo. Bukas, ma'am, nandyan pala sila ni Claire Castro. Birahin nyo uli, ma'am. Sumbong sa pulis, no? Sabi, hinaharas daw sila. Hindi naman hinaharas. Nilalapitan lang at nagsasalita lang. Eh, kaso nga lang kasi yung megapon nakaganoon sa tainga ni Claire Castro sa mukha. Oh, ito, pakinggan natin yung sinabi ni Chucky Claire, no? Interview sa media. Nagsumbong siya dito. Dami niyang pinagsasabi. Sinisisi pa rin si tatay, di ko mahapon. Inang inayupa ka. Ah, ito, pakinggan natin, no? Natin din si Chucky Claire. Chucky Claire! Iyak ang hinayupak. Ano ho yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Viral Actually, na gumagawa sana kami ng reels para dito Oy. sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. Sa gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So, ngumiti ako, tinanong niya ako si Yusek Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami. Oy. Samantalang, kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're Babakasyon. just doing our job. Pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may Tangin mga ng reels Pilipino sa ganito Canada yung ugali. pag ginawa? Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako ng talaga. pangit. Sabi Pangit at ka naman talaga. sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. Sa ganda Ano, mo. may freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangang maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang
kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa Nanakit? bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin Nasaktan alam. ka? Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Di ba? So, pero, I mean, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. Wow! So, kawawa pa rin kayo. Putang Thank you. ina mo. Thank you po. Ang sinabihan mong kawawa, yung nagpapasahod sa'yo. Yung sinabihan mong kawawa, mga OFW na matagal nang nagsiservisyo. Bakit nagkaganyan ang mga Pilipino? Dahil mga kawatan kayo. Kung hindi kayo mga kawatan, hindi kayo kokuyogin. Bayolente daw si Tatay Digong, bayolente. Bayolente sa mga gaya mong mga hinayupak. Alam niyo po, Claire Castro, dapat respetuhin mo mga OFW. Putsang ina, remittances ng mga yan, buwan-buwan, nakikinabang kayo. Ganda ng mga sinasakyan nyo dyan. Anak ng kagwang, magre-rails kayo sa Canada pa. Magre-rails kayo, may director pa. Tang inumin. O boss, ang kaba ng bayan, kami nga dito, lagay lang namin yung cellphone dyan, di na kailangan ng direktor, mag-rails ka lang. Sana all sa Canada mag-rails. Ilang milyon ba ang gastos ninyong mga animal kayo? Tama lang talaga pagsisigawan kayo at sasabihan kayong mga pangit kayo. Kasi ang pangit nyo naman talaga. Bastos daw. Yun ba ugali ng mga Pilipino, bababastos? Eh kayo nga ang bastos nyo eh. From the word bastos, kayo yung nagsisimula. Si Vice President Inday Sara, mga Duterte, grabe ninyong bastusin, kaliwat kanan eh. Billion-billion pa nga gastos ninyo. Para bastusin lang sila Inday Sara. O ngayon, ginantihan kayo, lintik lang walang ganti. Hindi naman inutusan ni Inday Sara yan, mga OFW na yan. Na nasaktan sa pagmumukha mong puro fake news daw yung mga sinasabi mo. Di ba, Claire? Kaya sasabihin ka sa harapan ng mga banyaga, nakawatan ka. Kurakot. Eh, bakit ka umalis? Sabi, sumusunod sila. Eh, kasi umalis ka, kaya susundan ka. Pero kung nandun ka lang din, nandun din sila. Ginamit mo sana yung pagiging spokesperson mong mayabang ka. Diba? Eh, di sinagot mo sila ng tama. Ay, excuse me po, hindi po totoong kawatan si Bangag. Hindi mo madipinsa dahil totoong kawatan. Eh, totoo naman talaga. Kaya ang sabi ni Senator Robin Padilla, huwag kang balat sibuyas. Sabi ni Idol Robin Padilla. Hindi man idol yan balat sibuyas, balat buhaya mga yan. Mukhang aso. Akala ko ba mga aso ni Bangag kahol ng kahol at matatapang eh. Pero hinarap lang kayo ng mga OFW, sinabihan kayong pangit, mangyak-ngyak kayo. Hindi daw totoo na pangit siya. Putang ina, sa paningin namin ang pangit mo. Kung ikaw sa paningin mo, ang ganda mo, pero sa amin ang swangit mo. Ba't mo hindi dinipinsan yung sarili mo, yung sinabihan kang pangit? Ang pangit mo! Ang pangit mo! Eh di sinabi mo sa hindi, maganda naman ako. Ayan, buti hindi ka na sa bunutan. Ang hinayupak mo, nagsusumbong siya sa, sa pulis, no? May pulis daw, kaya nagsumbong daw siya. Anak ng kagwang, yung pulis, ikaw tutang dila pala ng mga OFW. Tsaka klaro, yung pinagsumbungan mo, nakangiti. ito yung moment, sumbong si Chucky Claire dito. Away. Away ako ng mga DDSFW. Pangit daw ako. Inaharas ako. Kawatan daw ako. Sumbong siya dyan. Pasobra-sobra ng sinasabi na haras. Pero hindi niya alam, kaibigan pala ng mga OFW yan, mga pulis. Sarap ng ngiti.
sa iyong mga ngiti. Nakaganti kami. Siguro, grabing tawa siguro ni Inday Sara ngayon. Nang trending yung pagkuyog sa kanya. Tingnan mo, Chucky Claire, no? Hindi naman si Inday Sara nagsabi, gantihan nyo ako, paghiganti nyo ako. Kusa yan, mga organic yan, kaya huwag kang pakalat-kalat dyan. Baka bukas, pangalawahan ka pa. Sabi ni Kiko Barsaga kay Chucky Claire. Chucky Claire, ha? Saludo ako sa mga Canadians na nagprotesta labang kay Clark Castro. Mga bayani kayo. Di ba, Chucky Claire? Bayani naman talaga ang mga yun. Sobra nakabayani. No? Nakaganti, magiging proud tayo sa mga yun. Sinabihan na raparapan kawatan, nabihan pangit, kurakot. Yung pera ng bayan, inuubos nyo, ibalik nyo yung pera sa flood control. Tangin mo, no? O di natunaw ka, Chucky Claire, para kang bangag dyan. Bayani na, sobra pang bayani. Ito. Tingnan mo. Sabi ni Crescit, si Claire Castro na araw-araw binabastos si Sara Duterte, hindi kinaya yung sinabihan siya na putang ina mo. Magurgol ka na sana. Paswangit ka ng mga taong nagpapasweldo sa kanya. Na fragile si ante. Nakaganti nga. Yung nagsabi nga sa'yo na pangit ka, tama si Crescit, nagpapasahod sa'yo, dapat sibak ka na, kasama ng amo mo. Yung nagsabi sa'yong PI mo, magorgor ka na sana, amo mo yun. Buisit na sa'yo, ng amo mo rin na si Bangag. Gusto na nila na mag-resign ka, tingnan mo. Pag kayo ginantihan kayo, ang sabi nyo, binabastos kayo. No, ang sabi nyo, ganyan ba mga tao, ganyan ba mga Pilipino ngayon? Paratangan yung hinaharas kayo. Pag kayo, ginaganyan. Pero pag si Inday Sara, kung ano-anong pinanggagawa ho ninyo, hinayaan lang kayo ni Inday. No, ang laya nyo eh. As in, tuwang-tuwa pa kayo kung ano yung pinagsasabi ninyo labang kay Inday Sara. Yung sinasabi mo, ganyan bang ugali ng Pilipino, dapat ibalik na mga OFW yan sa inyo. Ganyan bang ugali ng mga Pilipino, Claire Castro, sa pag-uugali mong bastos ka? Nagpapakalat ka ng fake news, anak ka ng kagwang ka? Bakit hindi kayo mapak-check yang hinayupak ng Rappler na yan? Alam nyo ako, na-fact-check ako ng Rappler eh. First time ko na-fact-check ng Rappler, anak ng kagwang binabantayan ako. Yung rally ba ng Iglesia ni Cristo? Nilagyan ko ng caption sa sa Facebook na milyon-milyon na dumagsa sa rally, puta. Nag-voice yung Rappler, pinak-check ako. Mukhang mabubura na yata yung Facebook ko, anak ng kagwang. Ang inumin, sabi ko pa nga malamang milyon na ang mag-attend dito kasi libre ang dami, doon kuha sa drone. Hindi daw milyon. 1,000 lang daw. Ay putya, that part of freedom of expression is sa tingin kong milyon. Bakit? Bakit kayo 1,000? Nabilang nyo ba yan isa-isa? Tanga nyo naman. Bakit si Chucky Claire hindi nyo ma-fact-check? Nagalit ang mga OFW, gusto nang sabunutan. Dapat nagdala sila ng kamatis, no? Nagdala ng kamatis mga OFW ba? Tsaka mga itlog na bulok, no? Pinagbabato ng itlog na bulok. Pinagbabato ng kamatis. Sa mga OFW, bukas baka magpang-abot pa kayo ni Chucky Claire. Magbaon na kayo ng bulok na na itlog, bugok, no? Bili kayo sa supermarket, baka may bugok na itlog. Batuhin nyo ng itlog na bugok. At pag nandyan si Bangag, patamaan nyo rin. Para magkaalaman.
Very easy, Jackie Claire. O, eto na tayo ngayon, no? Pag si Inday Sara, okay lang. Malaya ka ninyong bastusin. Pero pag nagantihan kayo ng mga supporters, mangiyak-ngiyak kayo, sumbong kayo sa pulis. Alam mo, nakakahiya yan, ha? Sumbong sa pulis. Tapos magsumbong sa pulis, yung pulis na sinumbungan mo, ang sarap ng ngiti ng taong sinumbong mo. Naisahan si Chucky Claire dito, putang ina men. Sana napanood mo, nakita mo yung picture dito, Chucky Claire, na yung pulis na sinumbungan mo, nakipag-selfie pa sa mga OFW na nagsabi sa'yo na pangit ka. Pumalag ka pa, totoo ka naman talagang pangit. Ayaw mo pang sabihan kawatan, gusto mo corrupt. Yung mga damit-damit mo, putang ina, kagarbo yung mga damit nila, makagkano kaya yun? Pera ng bayan yan, Chucky Claire, pati panty na pinambili mo, pera ng mga OFW na sinasabihan mong basto, sinayo pa ka. So nakatikim ka ngayon. Huwag kang balat sibuyas, anak ka ng kagwang. Kung si Inday nga, kung araw-araw mo ginawang pulutan sa press con mo, pumalag ba sa'yo, hinayaan ka. Kaya hayaan mo rin yung mga supporters ni Inday Sara na sabihan kang pangit. Totoo naman talagang pangit ka. Auntie Claire! Nako, pinaiyak sa Canada mga kababayan, no? Kasi yung mga kababayang OFW natin ay nako po, eto, nagalit na mga kababayan. Nako po. At yung, nako po, tapang ni Auntie Claire mga kababayan, biglang nawala. Di ba ang tapang-tapang nito sa social media mga kababayan? At syempre, pag nasa fresco siya ng Malacanang. Pero dito mga kababayan, ay nako po, mukhang asong nabahag ang buntot, kabayan. Eto, panoorin natin ha. Kapal ng mukha! Ang pangit mo! Taluoy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire and Claire. Yung ang kwarto sa flood control. Shame on you. Nako po mga kababayan, nakakahiya ka, Auntie Claire, kung baga. Anti-Claire, anti-Claire. Auntie Claire. Please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. Nako po mga kababayan, no? Grabe to. Harap-harapan talaga mga kababayan. At in fairness sa mga officer dyan, mga pulis sa Canada mga kababayan, ay nako po, okay lang sa kanila mga kababayan. Di same dito sa ating bansa. Nako po, talagang kukuyugin yung nag-aano kay Auntie Claire mga kababayan. Pero sa ibang bansa, nako po, basta't hindi ka lang nananakit mga kababayan, salita ka lang, go! Tingnan nyo yung pagpubuka dito ni Auntie mga kababayan. Nako, biglang yun takot na takot na yan mga kababayan. Bihira. Nasaan na yung tapang mo, Auntie Claire Castro? Diba? Oh. Uy, hala sa Auntie Claire. Kapal ng mukha! Nako. Hindi makaharap mga kababayan sa ating mga kababayan dyan. Diba sa Canada? Oh, tingnan nyo mga kababayan, diba? Ilabas yung tapang mo, Auntie Claire, dyan nakaharap na sa'yo yung mga kababayan mong Pilipino na sumagot ka sa kanila. Diba? Hindi! Wala kang kahit anong salita. You can film them all you want. No problem. No problem, di ba mga kababayan? Say what we Sino ba tong kasama ni Auntie Claire? Bakla ba tong buti pa siya mga kababayan sumagot. Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. Correct mga kababayan. Harassing. Hindi naman umano nga ang mga pulis mga kababayan sa kanila, di ba?
Ang bihira. No, we are not violent. We're Correct. Correct. Nako, mga kababayan. Diba? Tapos, ipinagmalaki ng ating Pangulo na goods lang yung nangyari sa ating bansa ngayon. Diba? Kasi nakuha niyang umalis, mga kababayan, diba? Habang kasalukuyang nagrarally yung mga kababayan nating sa iglesia. Di po ba, kababayan? Binulaga itong Santa Clara, mga kababayan, dahil mismo dito or dyan sa Canada, naku po, sinundan pala siya. Nako, walang kawala, mga kababayan, di po ba? Nako. Oh, eto kasi yun, mga kababayan, yung una, di ba? Nung di pa nangyari yung kinantsawan or pinaiyak itong Santa Clara, mga kababayan. Oh, di ba? Pakinggan natin ang kanyang dada, mga kababayan, ha? Oh. Galing to or live from Canada pa to, mga kababayan, bago nangyari yung kinantsawan siya, di ba? Inulan siya ng pagbubu. Eto, mga kababayan. Tama po, hindi naman po kailangan magpa-pressure ang gobyerno at ang mga nag-iimbestiga, pati na po ang mga korte natin sa mga pressure ng ibang mga grupo. At sa ating palagay ay hindi naman din po yun ang naisin ng INC. At still, sa mga may balak na magpa-pressure sa gobyerno para po mapaligtas ang mga tao na sinasabi natin maaring sangkot sa mga anomalya. Huwag niyo na po itong ipilit. Huwag niyo lang ipilit, mga kababayan. Huwag niyo na po itong gawin. Dahil muli, hindi Huwag daw po nating tilabay kung baga aanuhin si Senator Marcoleta, tutulungan, mga kababayan, sa pagpo-protest na ganyan-ganyan, mga kababayan. Huwag na daw po nating gawin yan. Sa makatuwid, huwag nating suportahan si Senator Marcoleta na po raw, mga kababayan. Diba? Ang tapang-tapang niya dito. Tutulog ang gobyerno, hindi din matutulog ang mga investigating bodies, pati na po ang korte para mapanagot ang dapat na mapanagot. Di po ba, mga kababayan? Pero paglabas niya dyan, mga kababayan, nako po, nawala yung angas, mga kababayan, ni Auntie Claire. Diba? Ang bihira naman diba? Ang tapang-tapang kasi nito pagdating sa social media at paghumarap sa media, mga kababayan, diba? Ang bihira. At eto pa, kababayan, pakinggan natin si Boss Joe naman sa kanyang reaksyon din dito sa tila may Auntie Claire nakatikim, mga kababayan, ng hagupit ng sabay ng Pilipino, no, ng galit ng sabay ng Pilipino mismo dyan sa Canada, mga kababayan. Kung gaano kawalang hiya itong si Marcos Jr. Gamitin ka ng gamitin. Correct. Tapos kapag ikaw ay malagay sa alanganin, wala siyang pakialam sa'yo. Nangyari na yan kila Torre, yan kila Attorney Trixie Cruz, nangyari nan kay Attorney Vic Rodriguez, yung ginamit nyo mga taong kinasangkapan. Tapos pag hindi na kailangan or malagay ka sa alanganin, i-dispatcha ka ng parang wala lang. Dito nakita natin dito kay Auntie Claire, Kasi magtataka ka, bakit siya nandyan? Yes, bakit hindi siya protektado? Correct. Bakit ang sabi nitong, ewan ko kung bodyguard niya asawa niya, sabi niya, can you pick us up here? Can you pick us up here? Oy, balik niyo! Hello, oy, ang mga bakla pala to. So, ibig sabihin, bakit siya nandyan? Parang very unsecured siya na, alam nyo, kung radical lang yung mga kababayan natin dyan, pwedeng may mangyari yan. Binato na yan Correct. Bagamat hindi siya Correct, mga babae, no? Gaya ng ibang bansa, di po ba, kapag galit na galit sila, nako po, kahit ang taas pa ng ranggo mo, mga kababayan, ay babatuhin ka talaga nila. Di po ba? Buti na lang, di ba? Kahit papano may galang pa din yung ating sabay ng Pilipino dyan sa Canada, mga kababayan, di ba? Pasalamat talaga itong si Auntie Claire, mga kababayan. pero ganyang kawalang kwenta si Marcos Jr. Correct. Na ginamit si Auntie Claire na magsinungaling sa harap ng kanyang mga press con, magsinungaling. Tapos kapag andyan na, syempre babalingan siya ng taong bayan sa galit sa kanya. Correct. Ayan. Tingnan ninyo, kahit nga humingi ng tulong sa mga kapulisan dyan, wala din magagawa. Pero pag yan ay binato o sinaksak dyan, ay successful yan. Wala man lang security. Ma'am Claire, kumusta?
Pwede mong sabihan yung president natin bakit patuloy na imbestigahan ang flood control. Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiyang naman kayo! Nako. Mahiyang liar! Ayan, si Claire Castro. Bring back the money to the coffin! Sabi mga kababayan, harap-harapan talaga. Yan ang mapapala mo, syempre, di ba mga kababayan? Ang tapang-tapang mo kasi, di ba? Pero, nako po, pag nasa actual pala, nako. Pambihira. Your face is ugly Oh, than what yun, you are! Yun. You're a liar! Yun. Ma'am, you're a traitor! Yun. Singganana, you are a thief! Inumbang na po, singganana ka ba pa sa inyo? Pero tani ang kwartasang Pilipino. Yun, oh. Ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Please! Yan. Please! Bring the money to the Filipino people. We have a big Nagpatulong ng flood polis si control Claire Castro. project. Nagpatulong ng ano. Pambihira. Di po ba mga kababayan? Yan talaga ang mapapala. Di ba? Ni Auntie Claire na, di ba? Again mga kababayan, kung sa social media, grabe. Di ba? Kung makapagbatikos. Tapos, nagalagala pa siya dyan mga kababayan. Akala niya na walang magrarally kay Pangulo niya. Ang pira. Halos, di ba, lahat ng mga OFW galit na. Di ba mga kababayan? Pambihira. O nawala yung angas niya, nawala yung tapang niya. O ayan, naging iyaki, nagsumbong sa mga pulis. O, Diba? hindi naman yung mga pulis doon katulad ng mga pulis natin dito. Correct. Doon, ipagtatanggol din nila yung karapatan ng mga taong magsalita. Nasanay ka kasi, Claire Castro. Correct. Na ipagtatanggol ka kahit mali ka. O ngayon, nakatikim ka. Asan yung mga loyalista nyo na sinasabing ipagtatanggol kayo? O bakit wala doon? Ha? Akala ko ba marami kayo? Akala ko ba sirang-sira na ang mga Duterte? Yun. Akala ko ba Yun. panalo na kayo? Yun mga kababayan. Ilang beses ba namang, di ba, talagang isinisisi na declare si Tatay Digong sa pamamahala ni Tatay Digong noon mga kababayan. Di ba, mai-connect lang lahat. Oh, so expected na yan kung baga wala nang taga-suporta. Pero nako po, sa ginawa mo Auntie Claire, mas lalong dumami at syempre mas lalong galit mga kababayan. Marcos, magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Marcos, magnanakaw! Marcos, magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Yan. Marcos, magnanakaw! Marcos, magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Marcos, magnanakaw! Marcos, magnanakaw! Marcos, magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Marcos resign! 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 Ay, bumaba. Ay, bumaba talaga. Wala talaga sila dyan. Sa ordinaryong sasakyan. Sana all, naka-red carpet. Marcos si Marcos. Any Filipino, you're helping yourself. Shame on you! Ayan talaga, live na live ang Shame on Didi. you!
DDS, Vancouver, Canada. Shame on you! 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 Shame! Magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Marcos, Marcos. Oh my God, wala na akong boses. Nasa ano sila ngayon? We love Nasa Fairmont Philippines, but we do Hotel not love our sa Vancouver. president. We have a president that is bangag. We have a president that is the biggest clip in our country. Yeah, ha? Ayan, medyo na alarma ang Okay. ating. Yes, okay. Marcos, these people here are fed up with Marcos. We deserve better Philippines. We deserve better president. We don't want Marcos here. We need the explanation with all the money that you steal from people. Marcos, resign. Isa lang ang sinisigaw namin dito. Marcos, resign. We don't want you anymore. Sa kabilang kanto may mga pro-bangag. Marcos, resign! 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 Mga kawat. Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Okay. For any Filipinos that is joining President Marcos on that Fairmont Hotel dinner, please remember, we're paying taxes. We pay for that dinner. We pay for the Fairmont Hotel. He's not the one paying for it. It's the Filipino people. It's our taxes. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Mama Beth Airport, I saw you earlier. Galit na yung mga tao. Wala na kaming live yan. Marika! Ay, ito ang pangak! Ito na yung mga tauhan mo dito. Marika, ito na si pangak! I love you guys. DDS, Vancouver, Canada. Nabilaukan. DDS, Vancouver, Canada. Itsura nito. Nabilaok ka na si Marcos! Nakakakain sa pira ng bayan! Yes! Bangag, bangag, bangag! 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 Ayan po, ang ating mga palangga. Ayan. Itaas niya, te, para makita yung maayos. Yan yung tsura ni Bangag. Tulo sa puno. Bangag, bangag, bangag. Alam niyo. Lahat ng puntahan ni Bangag. Galit na galit yung taong bayan. Ladies and gentlemen, walang sound. Ladies and gentlemen, of Canadian here in Canada. You know, Marcos is the worst president.
right now. He sold the international airport, the only international airport in the Philippines. He sold it. There are international airport. There are more government buildings. He's gonna sell it. He is a corrupt. He is an addict. He's a traitor. He's a thief. Like father, like son, and the grandson too, and the wife. They are both traitor in this in Philippine people. They sold us to grab our money. Our money, they grab it. You people, where is your blood? Where is your puso? Ako yung matilig natin. Anong puso nyo? Hindi nyo alam na kurap ang amo nyo. Mga letse kayo. Mga yawa kayo. Mayawa. Yes, ate! Good job! Good job! Okay, alam mo, mas maganda to, one by one. Para mo salita. Okay na, inuulat, iba pa naman yung malakas. Yung malakas. Ganon yung aking We are protesting here to urge the Canadians and the Prime Minister of Canada to stop giving loans to the Philippine President under the administration of Bongbong Marcos. The money will not go to the people. It will just go to the pockets of the corrupt officials in the Philippines. We implore you, please. I hope Marcos resign! Marcos resign. Marcos resign! 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 Marcos is the gigantic liar in the Philippines. Gigantic liar! President Marcos resign! We don't want you anymore! We don't want you long time ago! We need you to resign! Resign now! Marcos resign! Marcos, shame on you! Marcos, shame on you! Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Marcos, magnanakaw! Lumami na po ang crocodile sa Pilipinas. Ang punot-dulo ng crocodile ay si Marcos! Marcos crocodile! Marcos! Hindi kami bayad! 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 Hindi bayad nasa loob! Ang bayad! Yung bayad nandun sa kabila ng kalsada! Ang mga bayad ay nasa loob! Kumakain ng masarap! Gastos ang pira ng bayan! Hindi kami bayad! Kayong bayad! Hindi kami bayad! Wala kayong bayad! Hindi kami bayad! Wala kayong bayad! Hindi kami bayad! Wala kayong bayad! Bakit yung supporter ni Marcos walang dalang placard? Nahihiya ba kayo na ma-identify kay Marcos? Yes! Shame on you! Kawawa naman kayo! Loyalist kayo! Pero hindi kayo invited! Bakit? Nasa gilid lang kayo ng daan! Dapat invited kayo dahil loyalist kayo kamo! Bakit? Nasa labas kayo! You're not welcome sa party ni Marcos! Kaya hindi kayo nabigyan ng placard. Kami may mga placard dito. Bayad kayo! Siyempre,
pahihingi namin pera. Kayo, baka naghihintay pa kayo ng malita or ayuda. Ubos na! Naubos na ang pera ng bayan sa kababayan ng mga walang bayad! Ubos na ang pera ng bayan dahil sa mga bayaran na mga tao! Hindi kami bayad! Kayo walang bayad! 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 Kayo walang Marcos resign! Marcos resign! Nakakangbangan ka na! Bayad ka, nakapangan ka pa! Marcos! Marcos resign! 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 Ito yung placard nila. Marcos, I hope Kanina. you like our Canadian Ano pa ba yan? hospitality to you. We Yung welcome placard. you in Canada. BBM, Full what's with the force. runny We nose don't at the want United you, Nations? but we Poke are nose? welcoming you here because Poke we're nose daw. paying. You're staying in the hotel. We're paying for the food. We are